Napailing na lang siya sa pinatay na ang tawag. Naglakad na siya patungo sa rooftop para tingnan kung nandun pa ang dalawa. Habang naglalakad, biglang tumunog ang cellphone niya. Tiningnan niya kung sino ang tumatawag. Ang mami niya. Juan Miguel, anak, I have a good news. Maayos ng daddy mo. He wants to talk to you. Really po, ma? Sure, pupunta na po ako riyan, ma'am. Sige anak, mag-iingat ka sa pagbiyahe ha. Of course, ma'am. He responded then. He ended the line. Hindi na tumugon ang mami niya, kaya pinatay na niya ang tawag. Tinakbo niya ang direksyon ng hagdan paakyat sa rooftop. Nang makarating, nakita niyang dalawa. Sa sahig na natutulog. Sunod-sunod na lang siyang napailing at tinawagan ang number ni Bricks. Yeah bro, napatawag ka. I need you now bro. Kailangan ko ulit pumunta sa riyan sa Maynila. Iyan lang ba? Sige, makakaasa ka. Okay bro, salamat ha. Nagpasalamat na siya rito saka pinatay na niya ang tawag. Actually, may helicopter din siya pero ginagawa pa rin yun hanggang ngayon. Makalipas ang ilang oras, nakarating na rin si Bricks dala ang helicopter nito. Sumakay na siya at pinaandar na nito ang papunta sa Maynila. God, he's excited to see his father even if they are angry to each other. Oh my God, Claire, what are you doing here? Pagkabukas pa lang ni Paulina ng pinto, yun na agad ang bumungad sa kanya. Umiiling siya sa kadali-daling pumasok sa loob. Ibinaba niya ang mga bag na dalan sa kahinarap ang kaibigan. Paulina, I'm begging you. Nilapitan niya ito at hinawakan ang mga kamay. Hayaan mo munang dito ako manatili pansamantala, Paulina. Hindi ko pa kayang magpakita kina mami at daddy. Tinawagan nila ako at kanina at nalaman na nila kung nasaan ako. Ngayon, papunta na sila sa Paradise Island. I'm scared, Paulina. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sandali lang, Claire. Ano bang sinasabi mo? I don't understand you. Bakit ayaw mong magpakita kina tito at tita? At bakit ka ba natatakot? Naguguluhan ako, Claire ha? Gulong-gulong sabi nito saka umiling pa ng ilang ulit. Lumunok siya ng laway. Oras na pala para malaman mo to, Paulina. Tumalikod siya sa kaibigan at nilapitan ang couch. Umupo siya roon samantalang si Paulina naman ay sumunod sa kanya. Tumayo ito sa tabi niya. Nag-angat siya ng mukha rito. Yung inaalagaan kong virginity, nakuha na sa Paradise Island. At tila yatang nalunok niya ang dila niya dahil hindi niya magawang sabihin kung sino ang kumuha ng pinakaingat-ingatan niya. Sino, Claire? Tell me. Si Juan Miguel ba? Pikit mata niyang putol dito. What the heck? That man took your virginity? Ano naman ang rason niya para kuhanin ang pagkababae mo? That's not right. Wala siyang permiso mo kaya masasabi kong ginahasa ka niya. Hindi ko pa malalaman kung hindi sinabi ni Alexa, Paulina. She told me everything. When I asked Juan Miguel, umamin siya naman siya. Ginawa niya raw yun kasi sinira ko ang wild night. But, bakit ang iniingat-ingatan ko pa? Hindi ko magawang sabihin ang tungkol dito. Paulina, dahil natatakot ako. Juan Miguel pretended he will help me to move on but look what he did to me. Ang hindi ko alam, nasa tabi ko na pala ang may gawa ng lahat ng ito. He lied to me, Paulina, tapos sinabi niya na mahal niya raw ako. Fuck him. Ano sa tingin niya? Wala akong pakiramdam? Sobrang sakit na. Ang sakit-sakit. Paano na nagawa yun? Anong ibibigay ko sa lalaking pakakasalan ko in the future? He made my life miserable. Dahil sa pananatili ko ng matagal doon, naghalit na sina mami at dad. Hindi ko pa sinasabi sa kanila ang lahat dahil natatakot ako. Baka itakwil nila ako bilang kanilang anak. Napaluhan na lang si Claire habang nagkukwento sa kaibigan. Bakit ngayon mo lang kasi sinasabi sa akin? Wala kaming kaalam-alam ni Danilo na nasasaktan ka na pala. Akala namin masaya ka. Nang umalis kami, sinabi pa namin sa isa't isa na magiging masaya ka palalo sa isla dahil yun naman ang gusto mo, di ba?
Akala ko mabait ang lalaking yun. Hindi pala, pero sandali. Sino nagsabi kina tito at tita na nasa Paradise Island ka? I don't know, Paulina. Basta nung nasa yate ako, tumawag si mami. Sinabi niya na susundin na nila ako. Paulina, hindi niyo ba nabanggit sa kanila na nasa Paradise Island ako? Hindi kailan ni Paulina. Hindi kami nagsasalita ni Danilo tungkol sa'yo. Kahit nga kinukulit kami ni Sir Jared. Nasa po na lamang ni Claire ang noo. Kung hindi sina Paulina at Danilo, sino ang magsasabi na nasa Paradise Island siya? Lagot na talaga siya. Baka kapag nagpakita siya sa mga magulang niya, itakwil na siya ng mga ito ng tuluyan sa pagiging irresponsable niyang anak. Hindi naman niya ito ginusto. Ang lahat ay kagagawa ni Juan Miguel. Takot na takot siya ngayon. Animo hinahabol na siya ni kamatayan. Shit, sana talaga maging maayos na ito kagad. Ayaw niyang tumagal ito. Gustong-gusto niya na ng katahimikan. Can I stay here for a while, Paulina? Niya dito. Nga pala, imbis na sa bahay nila, siya tumuloy na isipan niyang pumunta sa apartment na tinutuluyan ni Danilo at Paulina. Taga-probinsya kasi ang mga ito, kaya minabuti na lamang niyang mangupahan kaysa umuwi araw-araw para less hassle. Oo naman, kaso baka magalit yung landlady dito 2 tao lang kasi ang pwede sa isang apartment. But don't worry, you can stay here hanggat gusto mo. Kami na ang bahala ni Danilo. I could pay for everything. Ayaw ko lang humiwalay sa inyo. Ayaw kong mag-isa, baka mabaliw ako. Naku, hindi na Claire, hindi mo kailangang mag-alala, okay? Kami na ni Danilo ang bahala sa lahat. Nga pala, kumain ka na ba? Umiiling siya, hindi pa nga Kailan ka ba huling kumain? Lunch? Talaga ba? Sandali, I called Danilo. Bumibili pa kasi siya sa 7-Eleven nang makakain namin. Baka nalalaki na naman yun. Teka muna, pupuntahan ko ha. Okay ka lang ba rito? Dito ka lang ha, okay? Tanging-tango na lang ang tinugon ni Claire kay Paulina. Umalis na ito sa harap niya at lumabas ng apartment. Malalim na napabuga ng hangin sa bibig si Claire saka tumayo. Thanks God, nakarating siya rito ng maayos. Sa totoo nga niyan, ay may balak siyang ibalik sa Paradise Island ng mga crew dahil wala raw siya sa listahan ng alis. Nagmakaawa siya sa mga ito, kaya naman pinagbigyan na siya. Ayaw niya talagang magpakita sa mga magulang niya. Takot na takot siya at iniisip niya rin kung may mukha pa ba siyang maiharap sa mga ito. Hiyang-hiya na siya. Makalipas ang ilang minuto, pumasok na si Paulina at kasama na nito si Danilo. Nagulat pa ito nang makita siya. Girl, you're here? For a reason, Danilo. Ano naman yun? Hey Claire, mamaya muna ikwento. Kumain na muna tayo. Suway sa kanya ni Paulina. Napairap na lamang si Danilo, saka nagtungo na sa kusina. Si Paulina naman ay inaya na siya. Maliit lang ang kusina, pero pwede nang pagtiyagaan. Kahit alam ni Claire na hindi siya magtatagal sa ganitong lugar, nilalakasan pa rin niya ang loob niya. Kumain na silang tatlo ng biniling pagkain ni Danilo. Habang kumakain, ikinakwento ni Claire kay Danilo ang sinabi niya kay Paulina. Ngunit sa gitna ng lahat, biglang nakaramdam si Claire na masusuka. Kagad siyang tumayo at nagtungo sa lababo at saka doon na sumuka. Sinuka niya ang mga kinain niya kanina. Hey Claire, ayos ka lang ba ha? Nag-aalalang tanong ni Pauline sa kanyang likuran. Nilinis niya muna ang pinagsukahan saka nakangiting humarap sa kaibigan. Oo naman, ayos lang ako. Tara na, kumain na tayo ulit. Anya kahit hindi siya sigurado kung makakakain pa ba siya ulit. Sigurado ka ba girl? You look pale. Oh, wika ni Danilo. I am fine, Danny. Tugon niya rito. Napakibit balikat na lang ito. Kaya naman nagpatuloy na sila sa pagkain. Nang matapos, naghugas muna ang dalawa bago sila nagpunta sa kanya-kanilang kwarto. 2 ang kwarto sa apartment. Tig-isang 2. At dahil babae silang pareho ni Paulina, nagtabi silang 2. Hindi niya alam kung makakatulog pa ba siya dahil hindi siya sanay sa ganito. Basta mariin lang niyang ipinikit ang mga mata at sinubukan ang sarili na lamunin ng kadiliman. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana dahil hindi pa siya tulog. Samantalang si Paulina ay tulog na at humahagok pa.
Naingayan si Claire doon, kaya kinuha niya ang unan at itinaklob niya sa ulo niya. Pero walang nangyari. Dinig na dinig pa rin niya ang hagok nito. Napapailing na lamang si Claire at nainis na bumaba sa kama. Wala siyang ideya kung saan siya pupunta ngayon. Namataan na lamang niya ang sarili na nasa terrace siya. Malalim siyang nagpakawala ng hangin sa bibig, saka marahang umupo sa upuang nandun. Bago ka lang, natigilan na lamang siya nang biglang marinig yun. Kung hindi niya pa hinanap kung saan nanggagaling ang boses, hindi niya pa makikita ang isang lalaki na nasa harap niya. Nakasandal ito sa pader na nagsisilbing gabay sa ikalawang palapag ng apartment building. At dahil maliit na ilaw, nakita niya ang mukha nito. Gwapo ang lalaki. Kaso, na-turn off lang siya nang bigla itong humithit ng sigarilyo. Oo, bago pa lang ako. Pagsisinungaling niya. Sino ka ba? Anong ginagawa mo rito sa harap ng apartment namin? Narinig niya ang mahinang pagtawa nito. Kalaunan ay naglakad palapit sa kanya. FYI lang, miss, anak ako na may-ari ng apartment building na to. So, anong paki ko? Mukha bang gusto kong malaman ang background mo? Then, she rolled her eyes due to annoyance. But, you're asking. Enough. Okay, lumayo ka na sa akin. I want to be alone. Isa pa, pwede bang itapon mo yung sigarilyo mo? Ang usok, nakakalanghap na ako. Huwag mo akong idamay sa kaadikan mo do. At tinakloban niya ang ilong gamit ang palad. Ang arte mo naman, miss. Hindi ako adik, okay? Matino ako. Kung matino ka, edi sundin mo ako. Umalis ka. I don't need you. I want to be alone. Ayaw mo bang kasama, miss? O ayaw mo ba ng may kasama? Naawa ko sa'yo eh. Ang lungkot-lungkot mo. Yang mga mata mo, mugto na. Wala kang paki. Sino ka ba para pakialaman ang buhay ko? This is the first time we saw each other at wala na akong balak na kilalanin ka. Basta, nagsisigarilyo. Natuturn off talaga ako. Kung ayan ang problema mo, sige. Ito, itatapon ko na. Humithit ito sa huling pagkakataon at pinitik sa malayo. Binugan niya ang usok sa bibig. Wala na. Okay? Happy na? Not okay. I said, leave me alone. Miss, hayaan mo muna ako rito. Hindi ako makatulog. So, kasalanan ko pa ba kung hindi ka makatulog? Pilya ka, miss, ha? Nakangising umiling ang lalaki. Pilya na kung pilya. I don't wanna talk to strangers. Muwang ko ba? May bala ka nang gawan ako ng masama. Baka gasain mo. Your mouth, miss. Why would I do that? Wala akong masamang intensyon sa'yo para sabihin ko. Dumi ng isip mo, naiiling nitong saad. Muwang ko ba, ha? Anong malay ko? Can you just leave me alone? Baka gusto mong sumigaw ako tapos humingi ng tulong. Go, miss. Do it now. Napakuyom na lang si Claire ng mga sandaling yun. Imbis nang pansinin pang lalaki, tumingin na lang siya ng diretso sa madilim na kapaligiran. Gusto niyang mapag-isa, ngunit paano kung nandito ang lalaki? Gabriel nga pala. So, inikot na naman niya ang mga mata at hindi pinansin ang lalaki. Gab for short. I ignored. But you can still call me by my name. I am Gabriel. Ignored him for the second time. I am Gabriel. Ang yayanig sa buhay mo. Shut up, bastard. Inis niyang sigaw sa kagalit itong hinarap. Nakita niyang nakaangat ang kamay nito. Makikipagkamay yata. Wala akong panahon na kilalanin ka. Mind your own business. At bumalik na siya sa loob. Malakas niyang isinarado ang pinto saka nagtungo sa kwarto ni Paulina. Finally, hindi na ito humahagok. Naiiling siyang humiga sa tabi nito at ipinikit ang mga mata. Maya-maya pa'y unti-unti na siyang nawala ng ulirat hanggang sa nilamo na siya ng kadiliman. Bukas, ano na kayang mangyayari? Habang lumilipas ang araw, kinakabahan siya dahil sa magulang niya. Ibang magalit ang magulang niya. They are protective and strict. Pero ano na kaya nangyari sa pagpunta nila sa Paradise Island? Nakausap na kaya ng mga ito si Juan Miguel? Son, I know I have done a lot of bad things to you. I have not been a good father and pillar of that home. But even so, I still love you. I don't know how long I will live in this world. So right now, I immediately asking for your favor. I know you are very angry with me, but can you give us a grandchild?
I don't want to die without having a grandchild. So I begged you. I also told your brother, but he didn't say anything to me. Can we get rid of each other anger, person? That's all I want, to have a grandchild before disappearing from this world. Napapailing na lang si Juan Miguel nang muling basahin ang liham ng dad niya. Ilang ulit na niya itong binabasa pero hindi siya nagsasawa. Kaya ayaw niyang pakawalan si Claire nang dahil dito. Alam niyang mabibigyan niya ng apo ang daddy niya sa pamamagitan ni Claire. Pero galit ito sa kanya. Ngayon kaya paano niya magagawa ang gusto ng daddy niya? Ano ba yung binabasa mo, bro? Maya-maya ipagtanong ni Brick sa kanya. Kaagad niyang tinupi ang papel at itinago yun sa bulsa. A letter from my father. Letter? Binibigyan ka pala ng daddy mo ng letter? That was unbelievable. Ngayon lang, he responded and looked outside. He heard him chuckling. Muli siyang napailing sa kaitinuon na lang ang atensyon sa labas. Kitang-kita niya ang ibaba. Kita niya ang kulay asol na karagatan na pinagdugtong-dugtungan ng Paradise Island. Nagpatuloy ang pag-andar ng helicopter hanggang sa makarating na sila sa Manila. As usual, kung ano ang ginawa niya doon, ginawa rin niya ngayon. Sabay silang bumaba ni Brick sa building nito. Nagpaalam na siya rito at sumakay sa kanyang sasakyan. Naiikset siyang makita ang daddy niya dahil sabi ng mami niya ay maayos na raw ito. Pero medyo kinakabahan din siya dahil baka pagkalitan siya ng daddy niya, lalo pat naalala niya itong nangyaring last month. Yung habang may ginagalaw siyang babae, dumadating ang mga ito at lubusang nagagalit ang daddy niya sa kanya. Pinagmumura pa siya at binantaan pa na ililipat sa kuya Sandro niya ang Paradise Island. Hinintay niya ang pagkakataong yun pero walang nangyari. Ayos lang naman sa kanya na ilipat na sa kuya Sandro niya ang isla. Total at hindi naman niya yun na mamanage ng maayos. Kung tutuusin, he doesn't deserve that island. After almost 20 minutes of driving, nakarating na rin siya sa hospital kung nasaan ang daddy niya. He parked his car in the parking lot and entered the hospital. At dahil nasa unang palapag ang kwarto nito, nakarating siya kaagad. Nang buksan niya ang pinto, bumungad ang mami at daddy niya. Abala ang mami niya sa pagsusubo ng pagkain sa daddy niya. You're here, Juan Miguel, ani ng mami niya. Son, is that you? Tila wala sa sariling tanong ng daddy niya. He smiled and approached him. Yes, it's me, Dad. How are you? Are you fine? You're feeling, is it okay? You don't need to worry about me, Juan Miguel. I am fine now. That's good to know. Ito ang unang pagkakataon na mag-usap sila sa ganitong paraan. Hindi katulad nitong mga nakaraan. Palaging galit ito at halos lumabas ng litid sa liig. Medyo naiilang si Juan Miguel pero mas mabuti na rin ito para lalo silang maging maayos. Son, my favor, when will you do it? Ayaw kong mamatay na wala man lang nakikilalang apo sa'yo. Lumunok siya saka malalim na bumuga ng hangin sa bibig. Dad, I will do it, but not now, okay? Yung babaeng mahal ko, galit sa akin. I'll try to fix this. Hindi ako matatahimik hanggat hindi kami magkakaayos. Desidido ako na may mabubuo sa nangyari sa amin. Kaya kapag nabuntis siya, magkakaapo ka na, Dad. Kayo ni Ma'am, magkakaroon na ng apo. Sino bang babae yan, anak? Mahal mo ba talaga siya? Baka isa lang yan sa mga nagalaw mo. Ang mami niya ang nagsalita. Hindi pa po itong panahon para malaman yung katotohanan, Ma'am. At opo, mahal ko po siya. Hindi po siya basta-bastang babae. Siya po ang pinakaunang babae na sineryoso ko. But now, she's mad at me when she knew I'm the one who took her virginity. I'll fix everything, Mom and Dad. Anya saka pinagsalitan tingnan ang mga ito. Mabuti naman at may sineryoso ka na, Juan Miguel. Tumigil ka na ba sa bisyo mo? Hindi ka na ba na gumagalaw ng mga babae? Tanong ng daddy niya. He nodded. Yes, Dad. I've stopped because I found the one. Hayaan nyo, darating ang araw na ibabalita ko sa inyo na magkakaroon na rin kayo ng apo. Mabuti naman at natauhan ka na. Matagal ko nang sinasabi sa iyo na masama yan. Kaya ko pa namang maghintay, anak. Just fix the problem.
First, wag mo munang problemahin ang gusto ko dahil darating din tayo riyan, 'di ba? So what's your plan now? Anang daddy niya? I'm planning to find her here in Manila. Sa pagkakalam ko po, dito siya nakatira. Kapag nahanap ko siya, aayusin ko na agad ang lahat. At natatakot ako dahil baka pinapagalitan na siya ng magulang niya. Naikwento niya kasi sa akin na kapag nalaman ng magulang niya na nawala ang iningat-ingatan niya, mapapagalitan siya. So I'll do everything maging maayos lang ang lahat ng ito.